Noong ika-20 ng Hunyo, 2025, libo-libo ang bibili ng kanilang mga tiket sa loto gaya ng nakagawian, dala ng nakasanayan, ng pag-asa, o ng kawalan ng pag-asa. Ngunit iilan lamang ang hihinto sandali upang huminga, upang magtugma, upang maniwala na may mas mataas na puwersang gumagabay sa kanilang kamay. Hindi basta-basta mga numero ang mga ito. Ayon sa sinaunang karunungan ng Budismo, ang mga numero ay may taglay na enerhiya, karma, at maging tadhana. At kung minsan, ang universo ay bumubulong, dahan-dahan, sa pamamagitan ng mga ito. Sa puso ng bawat pamilyang Pilipino, may pangarap na kailanmay ayaw mamatay. Nananatili ito sa bariyang nakatago sa ilalim ng estatwa ng santo, sa mga bulong ng panalangin bago tumaya sa loto, sa halakhak na kasunod ng, baka swertehin tayo ngayon. Umasa tayo, hindi dahil tayo'y mahina, kundi dahil sa kaibuturan natin, alam natin, ang pag-asa ay may kapangyarihan. Ayon sa mga turo ng Budismo, ang ating panlabas na mundo ay refleksyon ng ating panloob na mundo. At kung totoo ito, marahil, ang 6 na numerong iyon ay hindi basta dumarating ng walang dahilan. Dumarating sila kapag tayo'y handa na, kapag payapa ang ating enerhiya, kapag dalisay ang ating layunin. Hindi ito tungkol sa kasakiman. Ito'y tungkol sa pagtutugma. Tungkol ito sa pagpapahintulot sa sarili na tanggapin ang matagal na nating karapat-dapat makamtan. Sa Lunes, ika-20 ng Hunyo, habang ang linggo'y nagsisimula at milyon-milyon ang tuloy-tuloy na sumusunod sa paulit-ulit na siklo ng trabaho at pag-aalala, may malalaman kang kakaiba. Lalakad ka ng may layunin, may linaw. Bitbit ang mga numerong hindi pinili ng pagkakataon, kundi ng sinaunang karunungan at panloob na katotohanan. Ano ang sinasabi ng mga turo ng Budismo tungkol sa kayamanan? Para sa marami, ang salitang kayamanan ay tila isang bundok na nakalaan lamang para sa piling tao. Ngunit sa mga turo ng Budismo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa lalim ng iyong pamumuhay. Linawin natin, ang Budismo ay hindi nagsasabing masama ang pera. Hindi nito kinakahiya ang yaman. Binabalaan lamang nito ang pagkakulong sa kasakiman. Hindi kailanman sinabi ng Buddha na masama ang kayamanan. Ang kanyang payo ay simple lang. Ang kasiyahan sa kung anong meron ay ang pinakamalaking kayamanan. Pero ano ang ibig sabihin nito sa panahon ngayon? Lalo na sa Pilipinas, kung saan ang araw-araw na buhay ay tila paglalakad sa alambre sa pagitan ng mga bayarin, kabuhayan at pangarap? Ibig sabihin nito, ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa loob. Kapag payapa ang iyong isipan, mas malinaw ang iyong mga desisyon. At kapag dalisay ang iyong layunin, tumutugon ang universo. Karma at enerhiya. Tinuturuan tayo ng karunungan ng Budismo tungkol sa karma, na bawat kilos, salita at iniisip ay may balik sa atin. Hindi lang ito tungkol sa pagtrato natin sa kapwa, kundi pati sa sarili. Kung sa kaibuturan mo ay naniniwala kang hindi ka karapat-dapat, na malas ka, na ang pera ay hindi para sa gaya ko, binubuo mo ng harang ang iyong enerhiya. Napipigil ang daloy. Ngunit kung naniniwala kang handa ka na, mapagpasalamat ka, at gagamitin mo ang yaman ng may karunungan at kabutihan, nagbabago ang enerhiya. Hindi mo kailangang manalangin nakaupo sa bundok. Hindi mo kailangan ng gintong estatwa o magarbong ritual. Minsan, sapat na ang isang tahimik na hinga bago ka tumaya sa loto. Dahil hindi ang tiket ang mahalaga, kundi ang vibrasyon ng iyong isip at puso habang pinipili mo ang mga numero. Kayamanan. Bilang kasangkapan, hindi trono. Binigyang diin ng Buddha ang 4 na klase ng kaligayahan para sa mga taong nabubuhay sa araw-araw. Kaligayahan sa pagkamal ng yaman sa tamang paraan. Kaligayahan sa pag-enjoy ng yaman. Kaligayahan sa pagiging walang utang. Kaligayahan sa pagbibigay at kabutihang loob. Napansin mo ba kung ano ang wala?
Walang binanggit tungkol sa pagkakamkam. Walang binanggit tungkol sa takot. Puro daloy. Kumita, mag-enjoy, maging malaya, magbigay. At sa Pilipinas, malalim ang pangunawa natin dito. Mula sa pasalubong culture hanggang sa bayanihan, hindi lang para sa sarili ang pagnanais ng yaman, kundi para iangat ang iba. Ang pangarap na iyon, ang enerhiya na iyon, iyan ang umaakit sa swerte. Kaya ang pagpili ng 6 na numero para sa Hunyo 20 ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagpasok sa tamang isipan at damdamin, handa kang tumanggap, hindi mula sa kawalan ng pag-asa, kundi mula sa karangalan. Dahil ang Budismo ay hindi tumatanggi sa kayamanan. Inaayos lamang nito ang ating ugnayan sa yaman. Ang papel ng mga numero sa enerhiya at intuwisyon. Lahat tayo ay nakaranas na, yung bigla na lang may numerong paulit-ulit na lumilitaw. Sa resibo, sa plaka ng sasakyan, sa panaginip. Minsan, tila pagkakataon lamang. Ngunit may mga sandali na may mas malalim na kahulugan ito. Sa parehong pilosopiyang silanganin at sinaunang numerolohiya, ang mga numero ay hindi lamang gamit sa pagbibilang, sila ay daluyan ng enerhiya. Nagsasalita ang mga numero, ngunit hindi sa pamamagitan ng salita balikan natin ang nakaraan. Sa sinaunang India, China, at maging sa Gresya, pinaniniwalaan ng mga espiritual na guro na ang mga numero ay may sariling vibrasyon, tulad ng tunog, kulay, o liwanag. Si Pythagoras, ang parehong pilosopong Griego na nagbigay sa atin ng Pythagorean Theorem, ay naniniwalang ang universo ay binubuo ng mga numero. Hindi lang ng mga atom o materya, kundi ng dalisay na vibrasyong matematika. Ganoon din ang mga Budista, nakita nila ang kahulugan sa mga paulit-ulit na bilang, 100 at 8 butil sa mala, prayer beads. 4 na dakilang katotohanan, 8 landas ng paglaya, 3 palatandaan ng pag-iral. Hindi lang ito mga simbolo, ito'y refleksyon ng isang kosmikong balanse, isang nakatagong ritmo sa paghinga ng universo. Kaya kapag sinasabi natin na may swerte sa ilang numero, hindi tayo basta-basta nagpapaniwala lang. Tayo'y nakikiayon sa sinaunang kaalaman at makapangyarihang enerhiya. Mga numero at ang kaluluwa ng Pilipino. Dito sa Pilipinas, ang ating kultura ay tahimik na nakikisabay sa mga bagay na hindi nakikita. Kumakatok tayo sa kahoy para iwas malas. Iniiwasan ng bahay na may numerong 13. Binabanggit ang swerte kapag nakakakita ng 8. Pumipili ng petsa ng kasal o binyag ayon sa magandang araw. Bakit? Dahil alam natin na ang mga numero ay may pattern. At ang mga pattern ay may enerhiya. Ang 8 ay hindi lang numero. Ito ay walang hanggan na tumayong tuwid. Ang 7 ay hindi lang swerte. Ito ay espiritual, mapanlikha at introspektibo. Ang 6 ay hindi lang pantay. Ito ay maayos, banayad at may balanse. Maaaring galing ito sa matandang kaalaman, pero ang kahalagahan nito ay hindi naluluma. Intuisyon, ang tahimik na tinig sa loob. Sa mga Budistang aral at meditasyon, ang intuition ay hindi mahika. Ito ay bunga ng pagiging mulat. Kapag pinatigil natin ang ingay ng mundo, kahit panandalian, nagsisimula tayong maramdaman ang mga bagay na dati hindi natin napapansin. Mga pattern, mga bulong, mga kutob bago pa dumating ang lohika. Hindi mo kailangang maging monghe sa bundok para maramdaman ito. Kailangan mo lang makinig. At pagdating sa pagpili ng mga numero, hindi mula sa desperasyon kundi sa layunin, ang intuition ang magiging gabay mo. Kaya kapag dumating ang 6 na numero, hindi sila basta-basta lang. May dalang kahulugan ng bawat isa. At higit sa lahat, handa kang maintindihan kung bakit sila pinili, hindi lang kung ano sila. Dahil ang mga numero tulad ng enerhiya, hindi nagsisinungaling. Tahimik lang silang naghihintay na makita. Paano pinili ang mga numerong ito sa pamamagitan ng meditasyon? Maaaring tanungin mo, sino ang nagtatakda kung aling numero ang maswerte? Bakit itong 6?
Bakit sa Hunyo 20? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa lohika, kundi sa katahimikan. Katahimikan, hindi estratehiya. Ang mga numerong ito ay hindi hinugot mula sa makina. Hindi sila kinuwenta gamit ang tsansa o mga formula. Sila ay nagmula sa isang bagay na mas sinauna, mas personal, mas tahimik. Sa isang espasyong walang ingay, tanging hininga at ang banayad na tiktak ng kasalukuyang sandali. Doon lumitaw ang mga numerong ito. Isang meditasyong hango sa budistang prinsipyo ang isinagawa sa loob ng ilang araw. Hindi upang hingin ang mga numero, kundi upang anyayahan sila. Hayaan mong lumapit ang mga numero, hindi mula sa pagnanasa, kundi mula sa presensya. Ang lakas ng tamang panahon. Ang Hunyo 20, 2025 ay hindi basta-bastang petsa. Ito ay malapit sa summer solstice, isang panahon ng espiritual na kabuuan sa maraming tradisyong silanganin at katutubo. Ito ang panahong ang araw ay tila tumitigil sa kalangitan, kapag ang kalikasan ay humihinto upang makinig. Sa larangan ng enerhiya, ito ay isang gateway, isang manipis na harang sa pagitan ng intensyon at pagsasakatuparan. Sa kulturang Pilipino, iginagalang din natin ang mga siklo ng panahon. Pagtatanim sa tamang buwan, pag-aani sa ilalim ng tamang liwanag, pagdarasal bago magsimula ng bagong hakbang. Ang pagpili ng numero sa araw na ito ay hindi lamang pagsabay sa swerte, kundi pakikiayon sa ritmo ng universo. Pagtitiwala sa hindi nakikita. Sa panahon ng meditasyon, unti-unting lumitaw ang mga simbolo. May numerong lumilitaw habang humihinga, isang hugis sa kalmadong isip, isang pattern sa mahinang bulong mula sa kalooban. At saka, isa pa, at isa pa. Hanggang 6 na numero ang lumutang, banayad pero matatag sa isipan. Walang sigaw, walang kidlat, tanging malinaw na pakiramdam. Ito ang mga numero. Kaya ito'y hindi isang siyentipikong proseso. Pero hindi rin naman ganoon ang pag-ibig, o ang instinct, o ang pananampalataya. At gayon paman, sila ang gabay sa ating pinakamalalaking desisyon sa buhay. Ang 6 na numerong ito ay natanggap, hindi basta pinili. At sila'y naghihintay na maibahagi sa iyo. Hindi upang mangako ng kayamanan, kundi upang magbukas ng isang pintuan. Pagbubunyag, ang 6 na masuswerteng numero narito, na tayo sa sandaling hinihintay. Ngunit tandaan, ito'y hindi mga hula. Ito'y mga refleksyon ng enerhiya ng universo, ng kaliwanagang galing sa meditasyon, at ng tahimik na pagkakaayon ng mundo sa darating na Lunes, Hunyo 20, 2025. Ang bawat numero ay may sariling vibrasyon, sariling kwento. At kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang pattern, isang landas. Samahan mo akong tahakin ito, isa-isang hakbang. Numero 6, harmoniya at habag sa Budismo. Ang 6 ay kumakatawan sa 6 na perpektong birtud ng isang bodhisattva. Pagiging bukas palad, moralidad, pagtitiyaga, pagsisikap, konsentrasyon, karunungan. Sa kulturang Pilipino, ang 6 ay balanse. Tulad ng bahay kubo, simple, simetriko at kumpleto. Sa numerolohiya, ang 6 ay ang tagapag-alaga, simbolo ng pagmamahal, pamilya, tahanan, at pinansyal na pagkakaisa. Tanong nito, ano ang gagawin mo sa yaman kapag ito'y dumating? Numero 8, kasaganaan at walang hanggan. Ang pandaigdigang simbolo ng kayamanan. Sa kulturang Tsino at Timog Silangang Asya, ang 8 ang pinakamaswerteng numero. Ang hugis nito, isang saradong loop, walang simula, walang wakas, puro daloy. Sa kosmolohiyang Budista, ang 8 sagrado. Ang Noble Eightfold Path ay ang daan tungo sa kaliwanagan. Paalala nito, dumarampi ang kasaganaan kung saan ang pagtutol ay pinapalaya. Numero 9, espiritual, na pagkamulat ang numero ng kaganapan at karunungan. Sa Budismo, mayroong 9 na antas ng kamalayan. Sa paniniwalang Pilipino, ang 9 ay kaugnay ng panata, malalim na debosyon. Ito'y lumilitaw kapag may yugto ng buhay na magtatapos at may bagong sisimulan. Tanong nito,
Mananatili ka bang nakaapak sa lupa habang ikaw ay umaakyat? Numero 2. Dalawahan at pakikipag-isa. Ang dalawa ay simbolo ng balanse, pagpili, at paglikha kasama ng iba. Sa espiritualidad ng silangan, ito'y sumasalamin sa middle way. Hindi sobra, hindi kulang. Sa mga halagahang Pilipino, ito'y konektado sa pamilya, pagkakaibigan, at kapwa. Tanong nito, ano ang itatayo mo kasama ng iba kapag nagbago na ang iyong landas? Numero 1. Bagong simula. Ang simula ng lahat. Ang unang hininga. Ang lakas ng loob upang muling mangarap. Sa meditasyon, ito ang sentro ng katahimikan. Sa numerolohiya, ito ay numero ng mga lider at tagapagbukas ng daan. Bulong nito. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Ang unang hakbang ay sapat na. Numero 5, pagbabago at kalayaan. Ang 5 ay pintig ng galaw at pagbabalik loob. Ito ang turning point. Ang sigalot na nagtutulak sa pag-unlad. Sa katawan ng tao. 5 pandama. 5 daliri. 5 daliri sa paa. Simbolo ng aksiyon at pagkakaangkop. Sa Budismo, may 5 panatang pang-etika. Sa karunungang Pilipino, ang 5 ay tanda ng kakayahang umangkop at katatagan. Tanong nito, handa ka bang lumago sa mga paraang hindi mo pa maiisip ngayon? Ang iyong 6 na numero. 6, 8, 9, 2, 1. 5 hindi lamang ito mga numero para sa pagtaya. Ito'y mga salamin ng iyong enerhiya, layunin, at kahandaan. Pag-isipan mo, isulat mo, bigkasin mo, hindi bilang healing, kundi bilang deklarasyon. Paano ihanda ang sarili upang tumanggap? Nasa iyo na ang 6 na numero. Ngunit tandaan, hindi sapat ang mga numero lamang. Ito ay tulad ng pagtatanim ng buto sa tuyong lupa. Kung hindi handa ang lupain, walang tutubo. At dito umiikot ang bahaging ito, ang paghahanda sa lupa ng iyong buhay. Dahil ang pagtanggap ay hindi isang sandali. Ito'y isang estado ng pag-iral. Ika-1, lumikha ng katahimikan. Bago kumilos, bago mo isulat ang iyong mga numero, bago ka bumili ng tiket, bago mo paisipin ang pagkapanalo, huminto ka muna. Oo, kahit nagmamadali ka. Kahit nasa pila ka sa sari-sari store. Pumikit. Huminga ng malalim, 3 beses, o hinga sa ilong, o hawakan sandali, o pagbuga sa bibig. Sa bawat hinga, bulungin sa isip. Tinatanggap ko ang sa akin ay para sa akin na. Tinatanggap ko ang kung anong nakaayon. Hindi ito pamahiin. Ito'y intensyon. At ang intensyon ay naghahasa ng enerhiya na parang talim. 2 mag-alay ng pasasalamat. Sa parehong tradisyong Budista at Pilipino, ang pasasalamat bago tumanggap ay isang sagradong gawain. Hindi mo kailangan ng kandila o insenso. Sabihin mo lang ng malakas, salamat sa kasaganahang narito na. Salamat sa bubong sa aking ulunan. Salamat sa lakas na magpatuloy umasa. Kapag kinilala mo ang meron ka, dumadami ang darating. Ang pasasalamat ay hindi lang pagiging magalang. Ito'y magnetiko. 3 maglarawan. Ngunit huwag kumapit araw-araw mula ngayon hanggang Hunyo 20. 1 minuto lang. Umupo sa tahimik na lugar, sa bintana, kama, o tabi ng altar kung meron ka. Pumikit at isalarawan ang sandali, o ang pagbasa ng iyong mga numero, o ang reaksyon ng iyong katawan, o ang unang taong tatawagan mo, o ang tuwang hindi dahil sa pera, kundi sa kalayaang matagal mo nang inaasam at pagkatapos, bitawan ito. Huwag balikan sa isip. Huwag panghawakan ng mahigpit. Hayaan itong lumipad gaya ng saranggola, sapagkat ang tunay na para sa'yo, hindi kailangang habulin. Ika-4, ibahagi ang iyong intensyon. Ito ang hakbang na madalas nakakaligtan ng marami. Maghanap ng isang taong positibo, mapagpakumbaba, at nakaugat sa realidad. Sabihin sa kanya, may espesyal akong ginagawa sa Hunyo 20. Hindi lang ako tumataya. Nagtatakda ako ng intensyon. Inaayon ko ang sarili ko. Bakit? Dahil lumalakas ang enerhiya kapag may nakasaksi. Ang paniniwala ay lumalalim kapag ibinahagi, hindi sa lahat,
kundi sa isang taong nakakakita sa iyo. Kung wala kang nasabihan, bulungin mo sa salamin. Isulat sa iyong journal. Sabihin mo sa buwan. Panglimang magdesisyon ng maaga, ano ang iyong ibibigay? Ito marahil ang pinakamakapangyarihang hakbang. Marami ang nagdarasal upang manalo. Ngunit kakaunti ang nag-iisip kung ano ang gagawin nila kapag nanalo. Sa turo ng Budismo, ang enerhiya ng pagbibigay ay kailangang kasama sa enerhiya ng pagtanggap. Kaya itanong mo sa sarili ngayon, sino ang una mong tutulungan? Magpapakain ka ba sa nagugutom? Magpapaaral ng bata? Tahimik na mag-aalay sa templo o bahay ampunan? Gawin ang pasyang ito bago dumating ang Hunyo 20. Ito'y pagtatanim ng buto, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Magkaayon, huwag maghabol. Ito'y hindi tungkol sa pagsunggab sa milagro. Ito'y tungkol sa pagiging uri ng taong kayang humawak ng milagro nang hindi ito malaglag. At para dito, kailangan mo ng katahimikan, pasasalamat, pananaw, pagtitiwala, pagbibigay. Hindi mo kailangang maging mayaman upang simulan ang prosesong ito. Kailangan mo lang maging handa. Enerhiya ng Lunes. Bakit Hunyo 20, 2025? Maaaring nagtatanong ka, bakit sa araw na ito? Bakit sa Lunes? Bakit Hunyo 20, 2025 sa dinami-rami ng petsa sa kalendaryo? Ang totoo, ang mga petsa ay may dalang enerhiya, tulad ng mga numero. At ang partikular na araw na ito, hindi basta-bastang Lunes. Isang bintana ng pagbabago. Ang Hunyo 20 ay higit pa sa isang random na araw. Ito'y nangyayari bago ang summer solstice sa Northern Hemisphere. Ang sandali kung kailan tila humihinto ang araw at tumitigil ang kalikasan para makinig. Sa espiritual na tradisyon, ang mga solstice ay tinuturing na mga gateway o bukasan ng pinto. Mas malakas ang alon ng intensyon, mas madali ang pagbabago, mas bukas ang daan tungo sa pagkakaayon. Ito'y panahon upang magtanim ng hangarin na mabilis at malalim ang paglago. Sa maraming tradisyong Timog Silangang Asyano at Budista, ang panahong ito ay para sa pagmumuni-muni, pag-aalay, at paglilinis ng kalooban. Dalawa, ang lakas ng Lunes. Karamihan sa tao ay kinatatamaran ng Lunes. Ito raw ay simula ng stress, traffic, at deadlines. Ngunit sa Budismo, ang Lunes ay araw ng buwan, kaugnay ng kapayapaan, intuition, at banayad na lakas. Ang buwan ay namamahala sa damdamin, sa panloob na agos, at sa tahimik na kapangyarihan ng isipan. Kaya sa mga templong Budista sa Thailand, maraming monghe ang nagdarasal ng espesyal tuwing Lunes upang palakasin ang panloob na kapayapaan at linaw ng isip. Sa Pilipinas din, maraming tao ang nagsisindi ng kandila o nagdarasal tuwing umpisa ng linggo. Halos hindi sinasadya, ngunit espiritual ang ugat. Kaya't ang Hunyo 20 na isang Lunes ay hindi lamang simula ng linggo. Ito ay pagkakatagpo ng espiritual na intensyon at makalupang aksyon. Tatlong numerolohiya ng petsa. Tingnan natin ang mga numero sa petsang ito. Hunyo 20, 2025, 6 sa 22,025, 2 plus 0, plus 2, plus 0, plus 2, plus. 5 tuldok ay 17. Isang tuldok ay 3. 7 tuldok ay 8. At ano ang 8? Kasaganaan, kaswertehan, walang hanggang daloy. Ang petsa mismo ay nagtutulak pabalik sa enerhiya ng kayamanan, numerolohikal at espiritual. Ika-4 na araw. Para magsimula muli, isipin mo ang kalagayan mo ngayon. Marahil ay nararamdaman mong natigil ka. O baka't nagsumikap ka, ngunit wala pang bunga. O maaaring nawalan ka ng pananalig. At ngayon, narito ang isang petsa. Hindi basta anuman, kundi isang panibagong simula. Ng kalinawan ng tag-init, ng intuisyong dala ng buwan, ng kasaganaan sa anyo ng numero 8. Hindi lang ito tungkol sa mangyayari sa Hunyo 20. Ito ay tungkol sa paano ka darating sa araw na yon. Kaya huwag hayaan na ang Lunes na ito ay lumipas na parang karaniwang araw lang. Gumising ng may layunin. Magbihis ng may tahimik na kumpiyansa.
Isulat ang iyong mga numero ng may puso. Sabihin ang iyong intensyon ng may kapayapaan. Dahil habang ang mundo ay dumadaan lamang, ikaw ay gising. Alam mong ang Lunes, Hunyo 20, 2025 ay hindi ordinaryo. Ito ay isang sandali ng pagkakaayon. At handa ka na. Huling pagmumuni, hindi lang ito tungkol sa pera. Kung umabot ka na sa puntong ito, alam mo na sa kaibuturan mo. Ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman umiikot lang sa panalo sa loto. Oo, pinag-usapan natin ang masuswerteng numero. Oo, tinalakay natin ang tungkol sa kayamanan. Oo, binigyang pansin natin ang mga petsa, ritual, at mga turo ng Budismo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang tunay nating inihanda ay ang iyong kaluluwa sa pagtanggap. Ang tunay mong hinahangad. Marahil nga gusto mong manalo ng jackpot. Mabayaran ang mga utang. Mabigyan ng bagong bahay ang pamilya. Makalibot sa mundo. Makatikim ng malalim na paghinga. At ayos lang yan. Walang mali sa pagnanais ng pera. Pero ang tunay mong hinahangad ay kalayaan, kapayapaan, oras, dignidad. Ang pera ay kasangkapan lamang. Isang maganda at makapangyarihang kasangkapan. Pero kasangkapan pa rin. Ano ang tunay na kayamanan? Sa pananaw ng Budismo, hindi sinusukat ang kayamanan sa bigat ng iyong pitaka, kundi sa gaan ng iyong puso. Ang taong nanalo nga ng loto, ngunit puno ng takot, kasakiman at kalungkutan, ay nananatiling salat. Ngunit ang taong may katahimikan, kasayahan at koneksyon, ay mayaman na. Ang 6 na numero ay maaaring hindi tumama sa tiket, ngunit tiyak silang tutugma sa loob mo. Kung hahayaan mong mangyari. Ang 6 ay magdadala ng harmoniya. Ang 8 araw ay magpapaalala ng iyong walang hanggang halaga. Ang 9 ay magpapakita ng iyong espiritual na paglago. Ang 2 ay maglalapit sa iyo sa mga tunay na mahalaga. Ang 1 ay tutulong sa iyo na magsimula muli. Ang 5 ay magtuturo sa iyo na sumayaw sa gitna ng pagbabago. Ano ang susunod? Sa Lunes, Hunyo 20, 2025. Gigising ka sa isang desisyon. Mamuhay ng walang malay o mamuhay ng may kabuuang kamalayan. Habulin ang mga numero o makiayon sa kanila. Umasa mula sa takot o kumilos mula sa paniniwala. Ano man ang iyong piliin, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakakalimutan. Sapat ka na. Ngayon pa lang, lumakad ng magaan. Kung ikaw ay manalo, magdiwang ng may kababaang loob. Kung hindi, lumakad pa rin ng may biyaya. Sapagkat minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay ng eksaktong hinihiling natin. Binibigay nito ang mas mahalaga, ang kung sino ang nagiging tayo sa ating paghiling. Kaya huminga, maniwala, at isulat ang 6 na numerong iyon hindi lang sa papel, kundi sa iyong puso. Ang loto ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Pero ikaw ang kayang baguhin ng iyong enerhiya at iyon ang tunay na makapagbabago ng lahat.